Maulan na araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Meron pong kumakalat na balita ngayon sa social media na ito daw vlogger na si Maharlika ay magbabalik loob kay President Bongbong Marcos. Ha? Si Maharlika? Magbabalik PBBM? Abay, mangyayari yan kapag pumuti na ang uwak. Pero nung dinalo ko yung YouTube channel ni Maharlika, kasi hindi ko naman po pinanonood si Maharlika, tinignan ko lang po yung mga comments, may mga nagme-message po doon na babaliktad ka rin pala. Kesyo ano daw ang nakain ni Maharlika at bigla siya magbabalik loob kay BBM. So, mukhang totoo nga yung bali-balita. O baka naman ugong-ugong lang yon, chismis-chismis lang yon. Parang pinasasakay lang nila ang taong bayan, lalo na ang mga loyalista, na magbabalik loob ang isang Maharlika. Matapos ng lahat ng kanyang paninira na madalas below the belt, libelous, scandalous, pambabalahura ng mga pahayag. Tapos maririnig natin na magbabalik loob si Maharlika. Abay, kung yan po ay magkakatotoo, sa tingin nyo ba tatanggapin siya ng mga loyalista? I for one, hindi po magiging welcome para sa akin kung magbabalik loob si Maharlika. Pero yan po naman ay haka-haka lang eh. Malamang yan ay pakana lang para kunyari nagbalik loob, tapos kapag nakuha na yung loob ng mga loyalista, babanat na ulit yan. Mahirap na po talaga ang magtiwala. Dalawa na po ang nabalitaan natin na nagbalik loob. Si Pebbles Cunanan at yung isang Madam Eli po ba yun? Or basta Eli ang pangalan eh. Tapos ibinalita pa na si Trixie Cruz Angeles ay magbabalik loob. Kaya lang nabantilawan po dahil naibalita na kagad ng ilang PBBM vloggers ang pagbaliktad ni Trixie. So siguro to save face, para hindi mapahiya sa mga Duterte, hindi po natuloy. Kaya nga itong mga bali-balitang to, inilalabas nila kagad para baka naman mapahiya si Maharlika at marami siyang marinig na negative comments kung bakit siya babaliktad ay hindi na matuloy. Pwede rin naman sabihin na nakuryente lang tayo. At kapag lumakas yung ugong na babaliktad si Maharlika, bigla niyang sasabihin, ano ang dahilan? Bakit ako babaliktad? Hindi ba? Sa tindi ng mga paninira niya sa mga Marcoses, meron bang puwang ang kapatawaran para sa kanya? So nag-scroll po ako sa YouTube para makita man lang ako ng isang vlogger na magpapatunay na babaliktad niya si Maharlika. At ito po nakita ko kay JDB Comments. So pakinggan po natin siya sa pagbabalik loob daw ni Maharlika. Panoorin po natin ito. Okay, so eto pag-usapan na natin 'to saglit. Ito kasi inaalala ko diyan namin dito. Kung si Maharlika ay makakalusot sa lahat ng mga kaso niya at lahat pare-pareho ay inatras ang kaso. Okay? Ngayon, ang nakarating po kasi sa amin ay susundan niya etong ginawa ni na Pebbles Cunanan na nag-apology sa presidente, tapos yung nagbalik loob. Now, ako naman ho, to be honest with you, hindi ho ako makukumbinse na na genuine yung pagbaliktad ni Maharlika. Alright, hindi genuine. Bakit? Isipin nyo na lang kung gaano katindi ang paninirang binitiwan ni Maharlika laban dito kina F. Elisa at saka kay PBBM at sa buong gobyerno. 'Di ba? Oo. Ngayon, dito, yun, this is a good point, sabi ni Jerry. Undercover yan at tanga na lang ang magtitiwala ulit dyan. That's correct. Yan po yung gusto kong puntuhin. So maaaring makita natin na magbalik loob si Maharlika sa administrasyon, pero, ano ang pinakamabigat na dahilan para masabi natin na mabubura niya yung mga paninirang ginawa niya sa mag-asawa at sa pamahalaan? 'Di ba? Hindi ho kasi po pwedeng basta na lang bumaliktad, ganon-ganon. At tulad nung ginawa ni na Pebbles Cunanan, nakaaway kuno yung mga kasamahan niya sa DDS, 'di ba? Pero kung inyong uungkatin, titignan ninyo ano yung pinag-awayan nila, parang hindi lang yata siya na isama sa mga pagmi-meeting, parang gano'n. Pero kung titignan ninyo kung grabe yung gaano kagrabe yung paninirang ginawa ni Pebbles, to the point si FL daw ay inuutusan, sabi ni Maharlika, ang si FL daw runner niya sa pagbili
ng S, eh si Pebbles. Isipin niyo yung bigat ng gano'ng paninira, 'di ba? Oh, tapos hindi lang 'yun, lahat-lahat na lang eto sinabi ni Maharlika na smuggling, 'di ba? Kidnapping or human trafficking, gano'n. Samot-saring kasalanan, kulang na lang nga, tawag dito, yung kudetang ginawa ni Satanas sa langit, ikonekta pa ni Maharlika kina FL. Tapos biglang magiging bahagi ng magtatanggol sa administration. Sino ang kakalabanin niya? Mga Duterte? Magagawa ba niya yung ganong klaseng kawalang hiyaan ang ginawa niyang paninira sa Marcos administration dito kay Duterte? Na mulat sa pool pa naman na naging presidente yun, doon rin siya naman nagsimulang mag-vlog at talagang ang tinutukan niya talagang i-promote, itong si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? So, kung sakali man na mangyari itong aking binabanggit, ito na sinasabi ko sa inyo, maaaring kayo ay magtiwala, pero hindi ako maniniwala. Ulitin ko, maaaring kayo ay magtiwala kay Maharlika kasi dating loyalista, plus may mga umuugong ng mga salitaan ngayon na sila, kagaya kay Attorney Trixie na kaya hindi natuloy lang dahil nga na vlog nito ni Takero. Kumbaga, nabulilyaso, totoong nakipagkita kina kina Churrut. Pero sinabayan kasi nito ni Takero ng content. So kumbaga napahiya. Kaya hindi natuloy na unsyami. So eto ngayon pa lang, ganun na rin po ang ginagawa ko. Hindi bali nang manatiling tagapanira si Maharlika kesa naman sa kayo ang masira niya. Because this is my fear. Oras na, kampante na kayong lahat, kampante na tayo, we put our guard down, 'di ba? Na okay, unity tayo talaga, nagkaisa na. Wala na talagang kalaban sina PBBM. Tapos nagpapalakas lang pala ang mga kalaban ng ating pangulo, 'di ba? And then all of a sudden, like a Trojan horse, 'di ba? At the right time, at the right day, shit, kung kailan tayo nakanganga, bigla sila ngayong titirada, 'di ba? And then we will be caught off guard, taob. Maski ang administrasyon taob, 'di ba? Naakala natin ganun-ganun na lang, okay na, yung pala may pinaplano pa lang hindi maganda tong mga damuho, 'di ba? Kung babaliktad, di bumaliktad siya pagkatapos na ng administrasyon ni PBBM. Yun, wala na akong pakialam doon. Magbaliktad siya o ano, baliwala, 'di ba? Kasi yun ang nakikita namin Ah, mag-a-admin magpo-pro admin si Maharlika without asking for any compensation, na magso-sorry, mag-public apology to convince us, 'di ba? Pero ang nakakatakot dito, 'di ba? Yung tindi, yung intensity ng ginawa niyang paninira dun sa mag-asawa, tapos ganun-ganun lang ang pagbaliktad, 'di ba? Ganun-ganun lang 'yun. Oh, 'di ba? Kaya ako sabi ko nga, hindi ko ako magagawang paniwalaan 'yan. Oras na mangyari 'yan, sasakit na naman ang kalooban ng mga loyalista sa akin. Bakit? Because I will despise Maharlika at yung pagbaliktad na 'yan. Dahil hindi ho talaga katiwa-tiwala. At tingnan natin yung darating na panahon. Kasi ano 'yan, ah, eto tingnan niyo kapag si PBBM po ay napatalsik sa puwesto, na naka-4 na taon siya sa puwesto, hinding-hindi na po siya maaaring lumaban pa sa anumang presidential election. Okay? Hanggang vice na lang si PBBM. Pero kung si PBBM naman ay matanggal nila sa puwesto prior to his 4th year in office, pwede siyang tumakbo uli sa pagkapangulo, 'di ba? Mukhang hindi ho magagawa ito ng mga kalaban niya na less than 4 years mapabagsak si PBBM. Ang nakikita ko rito, titirahin nila ito ng sasakyan yung Uniteam, yung pagkakaisa,
Yung ganyan. Kasi tignan nyo ha, napupunan nila bakit ang mga dilawan hindi na po inaatake si PBBM. Very, very rare ang mga protests rally ngayon. 'Di ba? Hindi katulad nung dating administrasyon na maya-maya nandiyan ang mga rallyista na kontra sa Duterte administration. Dito kay PBBM, naku, napaka-rare kapagka merong mga event lang katulad ng Mayo 1, 'di ba? Yung labor union, doon lang sila naglalabasan. Pagsona ng presidente, 'di ba? Hindi naman masasabi na walang budget ang mga 'yon. May budget yung mga 'yan. Kaya lang, ano 'yan, siguro nakikita nila na yung ipinaglalaban nila, lalo na yung interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, eh ipinaglalaban naman ng Presidente Marcos, 'di ba? Yung pagtataguyod ng human rights, nakikita naman nila, kabi-kabila na nga yung hearing, 'di ba, sa laban sa mga pinagagawa ng nakaraang administrasyon at paglulustay nito ni Sara. So, kumbaga, walang dahilan para mag-rally-rally pa ang mga buang, 'di ba? Oh, pinapayagan ni PBBM ang pagpapatayo ng Martial Law Museum kasi may batas na tungkol diyan eh. Oh, may pondo na. So pinapayagan pinabayaan na lang ni PBBM ang pagtatayo ng Martial Law Museum sa UP Diliman. Eh kaligayahan nila 'yan eh. Kung di nagkakamali, UP Diliman talaga 'yon. Kaligayahan nila 'yan, 'di ba? So wala talagang dahilan para sila mag-rally-rally. So, sasabayan lang ito ng kalaban niya, itong mga gustong makaposisyon. Hmm, okey? So, ngayon pa lang binubuking ko na, okey? May mag-a-accuse sa'kin, I'm a Trojan horse. Fuck shit. Hindi nga ako konektado, eh, sa administrasyon. Oh, nakakapunta lang ako ng Malacanang if I'm invited. 'Di ba? Bakit hindi ko naman pauunlakan? Putragis presidente umimbita na, 'di ka pa pupunta, kakahiya naman 'yun, 'di ba? Pero kilala niyo naman ako, 'pag nakita ko na parang may mali sa administrasyon, pinupuna ko, 'di ba? Gano'n talaga magkaibigan kumbaga. Sasabihin mo na, "Brad, yung mata mo may puwing." O kaysa purihin ko ng purihin na, "Brad, ang ganda ng mata mo, 3 na yung eyeball." 'Di ba? Hindi gano'n, hindi tama 'yun. So, para sa akin, eh, maging alerto tayo, okey? Maging alerto tayo rito. Okey, so yun lang stand ko diyan sa napapansin ko na mga pagbabago. So ayan, ano po ang masasabi ninyo? May posibilidad nga ba na magbalik loob si Maharlika kay PBBM? At papaano na lahat ng binitawan niyang mapanirang mga akusasyon at pagbatikos at paninira kay First Lady? Para sa akin, sarili kong opinyon, hindi po mangyayari yan. Hindi babaliktad si Maharlika. At kung sakali mang totoo na siya ay magbabalik loob, ang tingin ko dyan ay isang patimong. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Welcome ba sa inyo kung sakaling magbalik loob si Maharlika kay President Bongbong Marcos? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.